2025 Classic Style Scooter 125cc category. Yan po ang bagong Honda Giorno Plus at bibigyan natin kayo ng comparison with Yamaha Mio Pacho 125cc at titingnan natin lahat ng kanilang specs and features. Kasama na rin dyan ang kanilang presyo at kayo na po humusga sino ang pinakamaganda ang looks at mas pipiliin mo na bagong scooter na bibilin mo ngayong year 2025. And ang Yamaha Pacho ay merong color combination na black, green, at white color. Lahat yan ay glossy finish mga idol. Pagdating naman sa Honda Giorno Plus, meron tayong glossy finish din na orange, white, at beige. And matte finish na color black or matte gunpowder black metallic. At dahil sa comparison na to, alam ko makakapili na kayo at makapag-decide kung ano ang inyong bibili na motor. Kaya mga idols, pwede rin kayong mag-send message sa ating Facebook page, Boyet Salavarria, and we will assist and help you. At tayo po ay merong kaibigan na dealer, yan nga po, ang Guanzon Group. So pwede natin kayong i-repair sa kanila para makabili ng inyong favorite or nagugustuhang classic style scooter. Yamaha Pacho man yan or bagong Honda Giorno. At ito ang stocks at unit ng Giorno ay magiging available ngayong month of February. Hopefully this first week ay meron na tayong makikitang mga first delivery ng unit na yan. Again mga idol, iyan po ang ating feature for today. At siyempre huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-follow ako sa ating Facebook page for more update. Mas marami pa tayong mga motorsiklong paparating. Kaya lagi po kayong tumutok sa ating channel at sa ating Facebook page dahil lagi ko kayong bibigyan ng update once na meron tayong makuhang balita. And sa comparison nga ng ating Pacho at Giorno, pagdating sa kanyang design at looks, mas mukhang Italian yung design ni Giorno Plus mga idol. So yung kanyang pinaka style as may pagkakahawig sa mga Italian design na scooter ano. So kakaiba rin kasi sa Pacho. So mas looking Italian ang ating Giorno Plus. Pagdating naman po sa ating fuel tank, siyempre ang Pacho po ay meron total na 5.1 liters. At sa harap naman sa ating Giorno, 5.4 liters. So mas marami pong karga ng gas si Giorno. Ano? And when it comes to fuel consumption naman, mas matipid ang Yamaha Pacho with 55 km per liter ang ating average. Para naman sa Giorno, 47 km per liter. At mas malayo mararating mo pag Pacho, alam mo, no? Meron siyang 8 km na lamang kay Giorno. And syempre sa presyo naman mga idols, ito, ang Yamaha Pacho ay merong SRP 93,900 at sa Giorno naman 101,900 pesos. So meron silang price difference na 8,000 pesos. Ano? Well, mapapansin naman natin din sa huli kung sino po ang mas karapat-dapat. Bakit nga ba mas mahal si Giorno Plus at mas mura si Mio Pacho? Tingnan natin yan sa ating pinaka-full comparison ng dalawang unit na to. At sa aking palagay mga idols, dahil na rin po sa mas maraming nakalagay na mga advanced features ang bagong Giorno Plus. Nakita man po natin sa kanya. And very reasonable naman ang magiging presyuhan ni Giorno para dito. At pagdating sa installment, syempre, dahil mas mataas ang presyo ni Giorno, mas malaki ang down payment ni Giorno, no, nasa 10,000 yan. Para naman sa ating Yamaha Pacho, 9,000 pesos. So kung gusto nyo rin mag-apply via installment, pwede rin po kayong mag-apply na at mag-PM lang kayo mga idol. Tingnan naman natin ang difference nila pagdating sa ating engine type. Well, ang Yamaha Pacho ay naka-blue core hybrid engine at meron tong 125cc single-cylinder air-cooled 2 valves, fuel-injected at CVT transmission. May max power to na 8.3 HP, max torque 10.6 Nm at compression ratio 11.0/1. And compare naman sa ating Honda Giorno with engine ESP Plus or Enhanced Smart Power, meron tong 124.7cc displacement, single cylinder, liquid cool, 4 valves, program fuel injected at CVT transmission, max power 8.3 HP, max torque 10.6 Nm with compression ratio 11.5/1 at bore by stroke 53.5/55.5 mm. And pagdating naman sa acceleration mga idols, ang Giorno po ay may kayang tumakbo at top speed
ng 105 km per hour. At pagdating naman sa ating Yamaha Patio, 95 km per hour po yan. So mas mabilis po talaga at mas malakas ang makina ni Honda Giorno dahil na rin sa kanyang 4 valves engine. At ang advantage lang ng Yamaha engine dahil siyempre air-cooled at siyempre yan po ay mas less para sa PMS. Mas mura ang ating gastos dyan. Unlike sa ating Giorno engine kung saan liquid cool, siyempre may mga extra tayong expenses para dito. Kaya mga idol, ito po ang ating chassis naman. Tignan natin para sa Yamaha Patio. Yan po yung naka-telescopic forks sa front at naka-unit swing or single shock. Heavy duty yan. Kaya kahit meron kayong passenger, pwede rin nyo po itong gamitin kahit malayong rides. Pagdating naman sa ating Honda Giorno, yan din po ay naka-telescopic forks sa ating front suspension. At siyempre, dahil sa Honda, sila po ay talagang gumagamit ng quality na suspension. Most of the time, Showa brand po ang kanilang nilalagay sa kanilang mga motor. Kaya asahan na po natin na maganda at komportable ang ating magiging rides pagdating sa mga Honda model. Gaya nitong Giorno na to, naka-unit swing din ang ating rear suspension. And sa stopping power naman, hydraulic disc ang pinaka-front brake ng Yamaha Patio. Yan po ay 1 piston and wala itong equip na ABS or CBS mga idol. So naka-hydraulic disc lang to. And siyempre, pagdating naman po sa ating stopping power sa likuran, mechanical drum brake ito. So naka-drum brake ang pinaka-stopping power natin dito naman sa Yamaha Patio. So wala silang CBS na nilagay dito or combined braking system or ABS or anti-lock braking system. Normal na yung kanilang stopping power para sa ating Yamaha Patio. Well, pagdating naman, compare sa ating Honda Giorno, kung saan naka-disc brake ang kanyang front with Nissin caliper 1 piston. Nakita nyo yung quality na nilalagay nilang parts pagdating sa Honda. And ito po, ang kagandahan sa Honda, meron tong equipped na combined braking system. Kung saan, pag meron kang CBS system sa inyong brake, yan po ay sabay na nag-distribute ng power sa ating brake front and rear. So mas maganda ang stable kahit biglaan ka pa mag-brake dito. So yan po yung advantage pag meron tayong combined braking system. Front and rear ay may sudden brake distribution na yan. Pareho silang nagbe-brake na. And sa ating namang likuran, meron tayong mechanical drum brake din sa ating Honda Giorno. Ayan mga idol. So pareho sila, disc brake and front at drum brake and rear ng Yamaha Patio at ng Giorno Plus ng Honda. So pagdating naman po sa ating mga tires, again, ang Yamaha Patio, mas maliit ang sizes ng kanilang mga gulong na ginamit. Ang front at rear ay same size yan, 110/70 by 12 inch. Parehong tubeless ang kanilang ginamit na gulong dito at less maintenance yan. Plus yung ating wheels, yan po ay naka 5-spoke alloy cast wheel para sa ating Yamaha Patio. And kung titignan naman natin, i-compare ang gulong naman ng Honda Giorno Plus para dito sa Yamaha Patio. Ang size ng gulong na ginamit nila ay mas matangkad dahil yan po ay 190 by 12 inch. Pareho din na tubeless ang ginamit ng gulong at parehong size. At ang brand ng tire sa Honda ay Duro tire. So mga idol, dahil 190 ang kanyang size, mas mataas siya, mas matangkad, So yan po ay naka-apekto rin sa kanilang dimension, lalo na pagdating sa kanyang ground clearance at seat height mga idol. Kaya yan po ang kanilang naging final sukat niyan. Well, para sa dimension niya natin, ang Yamaha Patio ay merong wheelbase na 1,280 mm. So kung titignan mo talaga, mas sexy tignan ang Yamaha Patio. At sa ground clearance, mas mababa rin, 135 mm. Kaya dyan pumasok yung gulong, kasi nga dahil 100 by 70 ang kanilang size. So mas mababa, mas maliit yung gulong na ginamit. Well, para naman sa bigat, itong kagandahan sa Yamaha Patio, mas lightweight ito. 95 kilograms ang kanyang weight or bigat para sa ating model na to. At compare sa ating Honda Giorno mga idols, pagdating sa dimension, mas malapad po talaga ang ating Giorno with wheelbase size 1,312 mm at mas mataas ang kanyang ground clearance 155 mm. Yan po ay naka-apekto dahil na rin sa mas malaki ang gulong na ginamit ng Honda Giorno Plus. And pagdating naman sa ating total weight, ang Honda Giorno ay mayroong bigat na 116
kilograms. So mas mabigat po ng almost 20 kilograms ang bagong Giorno Plus na to compare sa ating Yamaha Patio. Mga idols naman, tingnan naman natin ang mga upuan ng dalawang model na to. Sa Yamaha Patio, color black, So, yan po ay two-tone at syempre may stitches na rin. Under seat naman, nandiyan ang compartment ng Yamaha Patio at katabi na rin ang kanyang fuel tank. So mga idol, pag tayo po yung nagpapakarga ng gas dito, kailangan pa natin bumaba at mag-dismount sa ating motor. Plus, mas mababa po ang seat height ni Yamaha Patio, 750mm, at naging advantage dyan yung mababa yung gulong niya. Plus, syempre, i-compare naman natin sa Honda Giorno. Mga idol, ang upuan po ng Honda Giorno ay color brown na yung seat cover. And maganda rin yung pagkaka-stitches na may badge na rin ng Honda sa likuran. At mga idol, hindi mo na kailangan palitan pa, Kasi syempre, bumagay na yan sa kanyang pinaka-color combination. Mga idol, ang bagong Giorno po ay merong seat height naman na 780mm. Mas mataas ang seat height ni Giorno Plus, mga idol, compare sa ating Yamaha Patio na 750mm lang. Pagdating naman sa luggage compartment, dahil yung fuel po ni Giorno ay nasa harapan, yan, mas malaki yung kanyang compartment, 30 liters, marami tayong manadalang gamit. Mga idols, pagdating naman po sa ating pinaka-dashboard, at ito nga, naka-ignition key with shutter lock ang Yamaha Patio. So safe naman yan, may anti-tape na rin siya. Pero yun nga, dahil hindi pa siya keyless, kaya mas mura din ang presyo nito. Mga idols, meron din itong hook or carabiner. At syempre, meron din tayo ditong small compartment or bulsa, kung saan in-update na nila at binago yung kanyang socket charger. Dati kasi kailangan mo bumili ng adapter. Ngayon, naka-USB Type-A na siya. Pwede mo nang directly i-charge ang inyong cellphone. At syempre, yung mga switches and button nito, kita naman po ninyo. Siyempre, pag Yamaha talagang matibay at maganda yung mga parts na nakalagay din. At ito nga, meron ditong equipped na auto stop and start system. Kung saan, pag tayo po tumigil sa traffic light, automatic mag-stop ang ating engine para makatipid sa gas consumption. Via electric start lang po ang ating Yamaha Patio, At ang kanya namang display, yan po ay fully digital na rin. So, lahat po yan, ang information, speedometer, clock, at syempre yung fuel gauge, digital po yan. Mga idols, iniba rin nila ang kanilang pinaka-mirror or in-update na rin nila dito sa ating Yamaha Patio. So, mas maganda at mas clear yung visibility niyan. Plus, ang ating ilaw, yung headlight natin dito, yan po ay LED. So, all LED po ang mga lights ng ating Yamaha Patio. From the signal light, ang ating headlight, at syempre yung ating tail light. Mapapansin nyo yung pagkakagawa ng mga headlight design nito. Hindi siya parang circle, kundi parang may pagka-oblong. Yan mga idol. Kita naman din nyo. At syempre, yan naman din maganda rin ang ating visibility kahit sa gabi. Malakas. Saka syempre yung ating likuran, quality din yung kanyang pagkakagawa ng kanyang tail light, kung saan LED rin at signal light natin. Mga idol, siya po yung ating color black naman. Kita nyo yung pagkakagawa niya at pagkaka-style. And syempre itong ating Yamaha Patio, yung ating pinaka-muffler dito, iba rin yung design niya. Plastic yung kanyang cover dyan. At matibay at maganda rin yung ating grab rear sa likuran, mga idol. Syempre meron din tayong middle floorboard dito kung saan nagagamit natin sa ating mga iba pang dalang gamit. Ang laking bagay talaga ng middle floorboard, mga idol. Meron din siyang hook sa tabi ng ating pinaka-upuan. Pero yun lang sa ating compartment, wala siyang helmet hook dyan. Compare sa ating Giorno na meron siyang helmet hook. And the best sa ating Giorno Plus, yan po ay naka-smart keyless system. So meron din siyang remote for easy access para i-start ang ating engine. And nagustuhan ko rito yung kanyang fuel tank kung saan nasa harapan na, mga idol. Front fuel na tayo dito. Siyempre, malaking bagay yan kasi hindi ka na magdi-dismount pag nagpapakarga ka sa gasolinahan. Hindi ka na kailangan bumaba. Isang pindot mo lang sa inyong keyless system. Yan, katabi ng kanyang keyless. Ayan, pwede mo na mapakarga ng inyong gas. Plus, meron itong console box with 2.4 liters na capacity. Ayan mga idols, pwede mo pong iwanan yung cellphone mo dun sa pinaka-gilid ng console box na yan. At itong ating pinaka-keyless system, yung remote natin, andyan, pwede mo pindutin yan. Meron tayong answer back kung saan pag nasa parking ka, gusto mong hanapin yung motor mo, pindutin mo lang yun, madali mo na siya malolocate. At syempre, meron na rin tayo ditong USB charger Type A. So yan mga idol yung kagandahan. So komportable at convenient para sa atin yan.
Yung ating pinaka-lever, matibay talaga siya. Yung ating grip dito sa Giorno, color brown na rin siya mga idol. At syempre meron din tong equip na park, brake, lock. O di ba? Pag nag-park kasi sa incline na lugar, safe yung ating motor dito. And yung ating mga switches, meron din tong equip na idling, stop and start. At save lang stop and start system ng Yamaha. Yan po ay makakatulong sa atin para mas matipid ang gas consumption. Fully digital din ang ating instrument panel para sa Honda Giorno. Kung papansinin niyo po yung kanyang style para siyang Honda Click, no? Ang kanyang pinaka-digital display. Sana ginawa nila itong mas classic ang looks, di ba mga idol? At yung ating namang pinaka-headlight, meron pa siyang cover na chrome set, ano? Talagang magandang tignan, magpagka-stylish talaga. Italian yung design niya. At siyempre yung ating position light, yan po ay LED. At pagdating naman sa mga signal light ng Honda Giorno, yan po ay naka-bulb type. So mga idol, anong masasabi nyo sa ating design, sa ating pinaka-ilaw? Anong mas prepare nyo at mas gusto? Yung pareho ba sa passion na medyo oblong o ito naman na medyo ring style yung pagkakagawa at design? Sa taillight naman, LED rin at meron din siyang chrome set dyan. Plus yung ating signal light, bulb type din para sa ating Giorno Plus. Yan po yung kanilang mga style at design. Classic looks, retro style. At dito sa dalawang Japanese brand na to, ano ang mas pipiliin mo mga idol? Ito bang bagong Honda Giorno Plus 125cc, liquid cool 4 valves at loaded sa advanced features? Or ito namang bagong Yamaha Patio kung saan meron naman siyang 125cc, hybrid engine, air cool, 2 valves, CVT. At syempre, maporma talaga ang looks din ito. Kayo na po, bahalang humusga mga idols. Sino ang pinakapanalo sa inyo sa looks, sa price, power, at advanced high-tech features. Yan po ang ating feature for today. Sana huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel and follow niyo sa Facebook page. Tumutok lang kayo sa atin sa mas marami pa nating review, actual, test ride, and iba pa.